Okay mga kaibigan, manunood na naman tayo ng balita. Ito'y galing po sa ating Balitang Pinoy TV. Nasa description yan, i-subscribe nyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Ito ang title na ating panonoorin at bibigyan ng reaksyon at opinion. Good news, heto na, grabe BP Sara. Just now breaking news, shock sila sa solid lineup ni BP Sara. Oy, ano ba talaga? Matutuloy ba talaga itong impeachment? Alam nyo, dito pa lang kapag ito natuloy, ibig sabihin kahit anong dakdak nila dyan, matutuloy at matutuloy dahil po sa kagagawa ng administrasyon ngayon. Kahit labagin ang mga konstitusyon, itutuloy at itutuloy. Pangit yon. Although alam naman natin gusto ni BP Sara na talagang ituloy blood, but nga kumbaga iwan na iwan sa ere, kumbaga sa basketball lamang na lamang 100 tapos yung kabila wala man lang puntos. Yung mga ganon ang kalalabasan, no? At ayaw ho nating mangyari na labagin ang konstitusyon. Pero ano tong meron? Wala tayong magagawa, mga kapatid. Kaya papaalalahanan ko muna kayo dito po sa isang aking ipapalabas. Saglit lang to, napakaliit na to bago tayo magsimula. Gumawa po ako ng channel at tinawag ko lahat ng mga magagaling kumanta, no? Para ilagay sa aking channel. Original po lahat yan, galing po sa ating X-Crew Music. Yan mga kapatid. Diyan po ako mag-upload ng mga kantang pwede nyong patugtugin. Pagkatapos nyo akong panoorin o hindi naman kaya sawa na kayo sa mga balita, nandyan po ang X-Crew Music. Nasa description yan. Siyempre, kasabay ng ating fiber ni Juan. Pag mabagal lang inyong internet, lumipat na kayo dyan. Tawagan nyo na, baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Tara, simulan. Okay, play na ho natin mga kaibigan. Anong meron? Ito na nga po, pag-usapan na po natin. Maganda ho itong pag-uusapan natin. Matinding-matindi ho ito. Talaga nga naman nag-iiyakan na. Naka! Patay tayo dyan. Pambihira ba naman? Kasi ang lupit ba naman ng mga abogado ni Pangulong BP Sara Duterte? Oh. Pangulo na itawag natin dyan. Sure naman na yan Hindi, alam mo, itong si BP Sara Duterte ay ang lupit ng kanyang mga abogado at nangangatog na, di umano, allegedly. Diba? Yan yun Para talaga si BP Sara Duterte hindi makaupo ng 2028. Dahil alam naman po natin pag nakaupo yan, tigil lahat ang mga negosyo yung mga animal kayo. Lilinawin ko lang ang tinutukoy niyang negosyo, yung mga nangungurakot, yung mga kumukupit, dinodoktor po yung mga budget para mas malaki ang matanggap nila, naghahatian sila. Base lang ho yan sa ating opinion. Ayan po yung tinutukoy dyan na budget. Alam nyo naman yung administrasyon ngayon, maraming questionable. Pero hindi man lang nila maisalang, hindi man lang nila maimbestigahan. Bakit si BP Sara lang ang binubuksan yung confidential budget? Although binubuksan at ipinapakita na wala namang anomalya, pero pinipilit pa rin nila. Bakit hindi nyo buksan yung iba nang malaman natin kung saan nila ginagastos? Di ba? Tuloy tayo. Yan ang mangyayari dyan. Kaya, eto, tulong-tulong sila. Panoorin natin itong balita na to. Malupit po ito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yeah! Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Juan at Pai. Good morning, good afternoon, and good evening. Hello po sa inyo lahat. Ito na nga po, pag-usapan na po natin. Maganda ho itong pag-uusapan natin. Matinding-matindi ho ito. Talaga nga naman nag-iiyakan na. Naka! Patay tayo dyan. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan. Baka Iusog ko lang patungkol kasi ito sa subscribe. Dito kayo mga kapatid, mag-comment lang kayo o mag-like. Masaya na rin ako dyan. Okay, tuloy na natin. Sandali! Kasi parang pareho lang ang ugali Kaya tuloy ang tawag ko, prostitusyon Pero hindi. Prosecution. Ito mga prosecution, itong kampo ng kamara, ay kung talagang kayo nasa tama at talagang naniniwala kayo, hindi nyo kailangan mga tog. Kasi namin nagre-question mga dilawan, mga pinklawan tsaka mga MPA ngayon. Grabe gagalit sila. Talaga nagte-trending. Kita mo na, guilty yan. Kaya 60 ng kaya ganyang kadami ang abogado niyan. Tanga. Hindi por... Marami lang ang abogado, kinakabahan na. Pwede ba yun? Didamihan nyo rin dun sa kabila kung anong gusto nyo. Yung mga abogado, alam nyo ganito yun, yung sa mga abogado,
Alam naman na nila dyan yung tama at mali. Ang problema, yung challenge sa kanila kung paano nila ipagtatanggol yung mali. Lalo na't bayad sila. May ganun, di ba? Oh, dalawang magkampo. Oh, isa lang dyan ang may kasalanan. Ngayon, parehas yan lalaban dun. Yung isa dun, sigurado, alam nilang mali, pero kailangan nilang baligtarin yung laban. Tama? Oh. Kaya mahirap din maging abogado, no? Minsan kahit mali na basta dahil sa pera papanalunin ko to, no? Gagawa ko ng paraan, no? Sino ba yung mga taga-kabila? Malamang baka nandoon yung mga alam na nila yung katotohanan, pero kailangan nilang ipagtanggol. Base lang yan sa ating opinion. Kahit madami guilty na kagad. Unang-una, sa pananaw at paningin ninyo, hindi pa nagsisimula ang impeachment, guilty na. Kaya hindi kayo dapat binibigyan pansin at pinakikinggan. Dahil kayo naman talaga galit na galit dyan dahil kayong mga NPA, mga pinklawan, nawawala ng pinagkakakitaan pag nandyan ang mga Duterte. Yun naman talaga ang katotohanan dyan di ba? Galit na galit si BP Sara sa mga NPA. O kaya tuloy ayaw. Ito mga pinklawan naman na ito. Alam naman po natin mga hipokrito to mga animal na to. At talaga nga naman sila po ay paano lang ho yan na ika nga nasa wave. Hindi, ito bibigyan ko kayo ng pagkakataon ito. Isipin nyo na lang ito mga hinayupak na mga pinklawan, mga dilawan na to, galit na galit to kay Marcos Hindi nila malunok si Marcos noon. Di ba? Binansagan nga nilang pagka tinatawag nila si Ferdinand Marcos Sr. The late dictator Marcos. Dictator. Yan ang kanilang pinakalat sa mga media. Yung mga dilawang pinklawan na media, yung mga prostitute. Di ba? Ganyan ang tawag nila, the late dictator Marcos. Ngayon, nasa na yung mga yon? Sumisip-sip po sa daliri ng Pangulong Marcos. Ayaw nila dati sa Marcos. Pero ngayon, nagtutulong-tulong sila para pabagsakin ang Duterte. Ano kami? Tanga? Tanong lang, hindi ba namin nakikita yon? Napakadali niyong makita. Kaya kayo kumakampi dyan. Kaya inuuna nyo si BP Sara. Kasi pag inuna nyo nga naman talaga si PBBM, bagsak niyan ang presidente si BP Sara. Di ba? Hirap na hirap kayong ma-impeach nga ngayon Pag si BP Sara naging pangulo, dorog na kayo. Kaya kailangan unahin ninyo si BP Sara. Lagi natin sinasabi yan, kailangan natin laging paalalahanan. Excuse me po. Ang ating mga kababayan patungkol dyan, na kung bakit yung mga dilaw kumakampi na sa mga kay Marcos. Sa totoo lang, mukhang kumakampi. Pero naghihintay lang sila ng tiyempo. Dahil pagkatapos ni BP Sara, may possibility na si PBBM ang isusunod nila. Ganun naman talaga yun Yung mga nagrarally nga ituloy ang impeachment, madaya yung mga senado, kasalanan din ni Bongbong Marcos, yan. Lumilitaw, umuusok at nangangamoy pa rin. Nakalaban pa rin nila yung Marcos. Yun nga lang kailangan nilang unahin, si BP Sara. At kay PBBM naman, hindi niya ba nakikita yun? Ganun-ganun na lang ba yun sa kanya? Ay, naka. Tapos ngayon, hindi mo akalain, bumaligtad ang lahat ng bagay. Pinupuri na si Marcos. Siya kayo nakakita ng ganyan. Yung mga media, di ba? Kulang na lang, halikan nyo puwet ni Marcos Naalala ko nung panahon po ng eleksyon, Uniteam, no? Tanging SMNI News lamang po ang nagtatanggol at bukas para kay PBBM na ihayag niya yung nararamdaman niya o yung panig niya. Sinuportahan niya ng SMNI News. Tapos ngayon yung SMNI News pinasara. Tama ba? Tinake down yung channel. Tapos si Pastor Kibuloy ginanon. Hindi lang yun. Pati si Tatay Digong. Tapos ngayon si BP Sara. Napakawalang utang na loob nitong ating presidente ngayon. No hate po, Sir President. Pero ang dami na naming nakita noon pa kami nagbablog. Dati talagang kapit tuko ka kay BP Sara. Ngayong presidente ka na, iniiwan mo na siya sa ere. Sobra ho yung ginagawa nila sa mga Duterte ngayon. Pero ang Duterte, pasalamat na lang tayo, lumalaban. Dahil nandiyan tayong mga Pilipino na totoo, naniniwala tayo, marami tayo. Kaya hindi basta-basta sumusuko si BP Sara kasi para din sa taong bayan. Kung titignan nyo, pwede naman ang sumuko si BP Sara Pero ba't magpasa hanggang ngayon pinipilit pa rin nilang lumaban? Kasi concern sila sa kababayan natin. Wala nang susunod pa na darating na Duterte.
Ito na lang sa panahon natin hanggang sa kanilang mga anak. Pagkatapos niyan, wala na. Hindi na natin alam kung may mga susunod pang Duterte. Sa bagay, may mga Marcoleta pa, no? Matanda na rin si Marcoleta. Si Kitty, medyo ba sa bagay, no? Depende. Sana wag mawala sa eksena itong mga Duterte. Dahil, naalala nyo yung panahon ng dilaw? Palubog na talaga eh. Palubog ng palubog. Hindi nga naasikaso yung sa 44 eh. Pangulong Duterte pa ang nag-asikaso, nagbigay ng salapi, nagbigay ng pera sa mga pamilyang naulila. Nagawa ba yun ng mga dilaw? Hindi. Magising kayo, huwag kayong kampi ng kampi sa kabila. Alam nyo nang mali, kampi pa rin kayo. Naiintindihan ko dun sa mga hindi nakakaunawa dahil hanggang dun lang talaga pag-unawa nila. Pero dun sa mga nakakaintindi pero kumakampi pa rin sa kabila, ibang usapan na yon. Tuloy tayo. Sobrang meron pa nga isang media dyan eh. Nakita pa talagang nung sinabing, a very nice airport, pumapulakpok ng ganyan, parang tanga. Talagang ganun siya Pero dati, mga ano yan, late dictator Marcos. Oo. Ganyan ang nila. Galit na galit sila kay Marcos, pero ngayon lahat sila sip-sip kay Marcos. Biruin mo, no? Yung mga kuko, dumi sa kuko ng Pangulo, sinisip-sip nila. No, para lang mapabagsak ang Duterte. Yan opinion lang ho natin yan Gago! Hindi, alam mo kasi ngayon, ito mga kababayan, sabi nga, in the last days, alam naman po natin yan, di ba? Yung lalo na yung mga nanampalataya dyan. Alam natin in the last days, people will be lovers of themselves. That's the truth. And yan po ay nagre-reflect sa politika. Lovers of themselves, meaning lovers of fame, lovers of money, di ba? Kung nasa ng pera na andun sila. Ang dami dyan napaka-hipokritong mga dilawan ng mga pinklawan na dati galit na galit. Pinupuna. Meron nga dyan yung isang so-called analyst na English lang, mali-mali pa. Dati galit na galit siya sa mga Marcos, pero ngayon halos puri-puri at sambahin. Diba? Talagang gusto bang gawing vice president si Torre? Alam nyo kung bakit? Kasi nga nasisira negosyo nila sa mga Duterte. Yan ang totoo. Kaya yung mga, alam mo naman, itong mga pinklawan, itong mga dilawan, ito yung mga oligarke. Oligarke po yung mga yan. Sila po talaga ay nakikinaba. Dahil alam naman po natin na nung panahon ni Duterte, nabawasan sila ng negosyo, nawalan yung iba. Kaya galit na galit sila. Pero yung palabas silang para sila sa bayan, that's bullshit. Lilinawin ko lang yung sinasabi ni Sir Banat Baya. Base sa pagkakaintindi ko rin, ito yung mga hindi nagbabayad ng tax or maliliit lang yung tax na binabayad, hindi nagbabayad ng buo, o yung mga may mga negosyo pero nakakalusot sa mga tax. Kaya dito naghahari yung mga oligarko. Nung dumating po ang Pangulong Duterte, nagbagsakan sila. Kinailangan po nilang magbayad ng tax. Ngayon nakabayad sila. Yung tax na yun ginamit po para sa Pilipinas. Yun ang maganda. Kaya nagagalit yung mga dilawan. Kasi nga yung iba dyan, oligarko, kailangan i-push nila ng i-push para makapasok ulit yung mga negosyo nilang pwedeng illegal, mga ganyan. Yung sakit, di ba? Landingan itong Pilipinas kasi napakaluwag na naman ngayon. Bullshit po yan. Hindi totoo yan. Huwag kayo naniniwala sa mga hindot na yan. Yan po ay talagang kanilang paandar lang. Kasi kung talagang meron silang paninindigan, di ba? Di sana mayat-maya ang pinupunan nila ang kamera. Sana mayat-maya. Kasi alam naman po natin mga kababayan na ang tindi ng katiwalian dun sa nakaraang budget. Pero halos hindi silang umiimik dyan. At ang puntiri at laman lang ng kanilang mga news at video kung paano pabagsakin ng mga Duterte. Tama. Lalong-lalo na si BP Sara Duterte. Stop natin Eto, may gera. Pero ang lumalabas sa mga news, konti lang. Pero mas laman pa rin yung paano nila mapapabagsak si BP Sara. Laman ng news, puro impeachment pa rin. Israel, tsaka Iran, malala na yung nangyayari. Pero ang laman po ng mga hayop na mga bias media na yan, puro Duterte. Kung paano babagsakin ng Duterte. Hindi ba nakaka-bull siet, di ba? Nakaka-bull siet.
nagkababa na nga sa ibang lugar eh. Hindi pa na ibinabalita nila eh. Kasi baka maalala ng mga tao, singilin na naman ng mga tao yung flood control. Pero ang pinakamasakit ngayon, kahit may gera na, nakatutok pa rin sa impeachment. At ang pinakamasakit pa sa isa pang masakit, sa ibang bansa, Iran, Iraq, etc., mga nag-aaway, no? Para ipagtanggol yung mga sarili nilang paniniwala. Pero dito mismo, Pilipinas parang nagkakaroon na rin nagkakaroon na rin ng sariling gera. Pilipino sa Pilipino, buaya sa matino. Ganyan ho ang nangyayari. Kaya ito, laban ito ni BP Sara, laban ito ng taong bayan. Dahil ang daming bumoto rito, mataas pa rin ang trust rating laban sa mga buaya. Nakakahiya ang Pilipinas kasi ang kalaban sarili rin natin eh. Hindi pala natin, no, na literal. Ibig kong sabihin, kalaban ng Pilipinas yung mga buaya na malalakas ngayon dito sa Pilipinas dahil may kapangyarihan. Nakakahiya ng Pilipinas. Proud ka? Oo. Masisipag ang mga Pilipino. Pero sa mga ganitong aspeto, nakakahiya ang mga Pilipino. Pilipinas pala. May bumabalik na naman ang mga laglagbala. Sa NAIA, may nahuli na naman. Ang daming shabs. Naalala nyo, nito lang. Wala patang 1 linggo. Kaya ano yan? Ba't nagkakaganito na? Biruin mo, nagkakagulo sa ibang bansa, hindi natin alam. Ang nakafocus sa mga balita, BP Sara. Naman. Talagang tulong-tulong sila. Lahat ng side, from the media, from the NPA, from the hilaw ng mga komunista, talagang tulong-tulong sila na to make sure si BP Sara Duterte hindi maging presidente ng 2028. Yan po ang kanilang misyon, di ba? Yung ang Oplan, ano ba yun? Horus ba yun? Hocus Pocus. Di ba? Oo, yan yun eh. Para talaga si BP Sara Duterte hindi makaupo ng 2028. Dahil alam naman po natin pag nakaupo yan, tigil lahat ang mga negosyo yung mga animal kayo. Yan ang mangyayari dyan. Kaya, eto, tulong-tulong sila. O, panoorin natin itong balita na to, ha. Malupit po ito. Kaya ako, sa tingin ko, nag-iiyakan na ho itong mga, alam mo na, itong mga prostitusyon. Lagi ko namamali eh. Magkatunog kasi. Sa bagay, pareho lang naman ng kanilang ginagawa. Yung mga prostitute, babayaran mo, tapos palaligayahin ka. Di ba? Sabihin niya, they will follow you kung ano man yung iutos mo, di ba? Kasi nga, ganun. Ba't alam ni Banat ba yun? Bayaran eh, ika nga. Ito naman, prosekusyon, parang ganun din naman yan eh. Sunod-sunuran lang naman din yan. Ika nga sa sabi ni Tiangco at ng ilang mga congressman, nung pumirma yung mga animal na yan, may kapalit na 150 million. O yun, ba't hindi pa yung tignan nila, di ba? Kumbaga hindi natural yung nangyaring pirmahan. Doon pa lang, hindi na dapat makarating sa Senado eh. Doon pa lang dapat inaharang na ng Senado. Kasi ang hirap kasi pag nag-uusap sila doon, ang daming kwentuhan na pang matatalino, mga technical na mga usapin, mga Englishan, mga kung ano-anong mga baligtaran na hindi mo na maintindihan ng mga kapwa Pilipino natin. Sa una pa lang, titignan mo lang eh. O yung may mga pumirma, doon pa lang eh. O ba't nila ginagawa yan? Kasi nga gusto nila pabagsakin si BP Sara. Kahit wag ka munang pumunta sa matatalino eh. Tignan mo muna sa saksakan eh. Kumbaga sa technical support, IT, yung computer mo sira, walang power, tignan mo muna sa saksakan. Baka malay mo may napigtas lang muna doon bago ka sumisid sa pinaka-computer. Kumbaga, ano? Wala eh. Sisid agad sila ng sisid. Hindi ko naman sinisisid dahil talagang magagaling naman talaga yung mga senador natin. Pero tignan nyo muna, nagbayad, binayaran, tas may mga nagsasalita na kaya kami pumirma, bla bla bla. Doon pa lang eh. Dapat ipatawag yung mga yun. Tapos magkano ba talaga bigayan? O ibig sabihin, illegal yung ginawa nilang mga pirma-pirma. O doon pa lang, cancel na. Ganun sana, no? Wala, anong nangyayari dyan? Ang gulo, lugo-lugo-lugo. Alleged 150 million na proyekto. Para sila ay manalo. Ano tawag doon? That's also a form of prostitution. Kapalit nga lang proyekto. Ang kapalit, higop-puwet ng kanilang pinuno. Kung sabihin, susundin ang lahat ng iuutot ng kanilang speaker. Yan ang nangyayari ngayon, di ba? Kitang-kita nyo naman talagang isang kumpas ni speaker.
Talagang sunod-sunuran sila. Anong tawag mo doon? Pagbebenta rin lang yan. Hindi, kung yung mga prostitute pagbebenta ng laman, sila po pagbebenta ng prinsipyo. Oo. Yun! Nailusot din. Mali. Kaya ituloy natin itong balita na to. Show of force. Ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high-profile Naku po. na kaso. Naku 30 po. years ago sa Kuratong Baleleng case, Kuratong pinagtanggol Baleleng. nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging senator judge sa susunod na kongreso. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Ayos ah. Magkahalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, Pwede. parang bagong lineup, pero may Sa mga hindi ho nakakaalam ng salitang bagets. Kasi itong bilyonaryo may pagkano ito yung kanilang mga lengguwahe ginagamit Ibig sabihin po ng bagets Sa page. yung mga Gen Z, hindi nyo alam siguro yan. Ibig sabihin mga bata-bata yan. Kasi mga yan yung bata-bata. pelikulang bagets Kaya alam niyo yan. No? familiar faces din. Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Nako. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, Nako. anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa, Nako. na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Kaya pala kinakabahan yung mga taga-kabila. Yari kayo. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation, Nako. gaya ni Sheila Sison, na Nako. matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Naku po, patay kayo dyan. Bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal Nako, arena. eto na. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities, Nako. at may mga natatanging background sa debate, Ano kaya litigation yun? at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun, Carlo Joaquin Narvasa, Nako, Miguel anak din niya. Fernandez, na Nako. dati ring band member ng Lola Band member ha? Galing Para pala si Jimmy Bondok to Palakpakan natin. Oo. at Justin Goulart na multiple-time Matitindi. debate champion. Nako. Siyempre, nandyan Galing. din ang malalapit kay VP Sara, Oh. kagaya ni Michael Poa na Nako. dating chief of staff niya sa DepEd, at si Reynold Monsayak, Nako, eto, magaling to. spokesperson. Pagka ganyang mga upaw, magaling yan. Alam mo yung mga katulad nating mga hindi panlalait yun, proud tayo. Pag mga ganyan katulad nating upaw, magagaling yan. Hindi kasi alam mo mga kababayan, Public. ang Mga isang public ba? ang mga upaw, katulad natin ayan upaw. Pau. Katulad nating mga upaw. Kaya nababawasan ang buhok niya kasi yung utak gumagana palagi. Ah. Diba? Pag gumagana yung utak, syempre na i-stress yung mga nerves sa buhok mo. Kaya tuloy natatanggal. Oh. Kaya delicate yung mga mahaba ang buhok. Pag mahaba ang buhok, matanda ka na, mahaba pa rin buhok mo, hindi nababawasan. Ibig sabihin, hindi nagagamit Yung utak. utak daw. Ganun. Biro lang mga kababayan. Baka naman sabihin ng iba dyan, nasa pagiging upawang talino. Hindi. Biro ko lang kayo. Tuloy. At class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Ay, Beda. grabe, Ang class labing-anim na valedictorian abogado pala yan. Nagsumite ng entry of appearance na ad cotelum kahapon sa Senate Nako. Secretary. May agam-agam dito si Senate Minority Leader May agam-agam pa itong... Ito, May alis agam-agam. na dyan. Talagang sinusulit niya yung Yung last minute. Sinusulit niya yung media ng Senado no? Ay, paalis ka na Tapos na yung nyo tapos na kayo Naka-break na. Tapos babalik na sa 30, bago na. Ay, Ikaw June sinusulit mo 30, pa wala na. magbakasyon ka na rin. Hindi mo gaya si Bato. Hindi. Alam mo, kasi nakapalo tayo doon kay Bato. Tuwan-tuwa ako kay Bato yung Hindi kasi alam mo si Bato, simple lang pero rock di ba? Kaya nga Bato, simple lang pero rock. Di ba? Kasi nga si Bato, di ba? Simple lang pero pagka talino at logic, naku, di ba? Kaya nga ang tawag sa kanya, Batorni. Malupit to si Bato. Pag bumili pa ng ng isda, ay. Pag nakikita ko video ni Bato, napapakain ako ng inihaw na isda. Ang hilig kasi mag-ihaw niyang isda niyan Uy, congratulations Senator Bato Tayo na lang nakakalam nun. Oo. Pero congratulations Dahil sa iyo, nai-inspire din ako. Sana umabot ng August.
Oh. O sa mga Ano yun? hindi ho nakakaalam na sinasabi ko, ay kasi hindi ho kayo nakapollow sa Facebook ko. O, kaya kung gusto ninyong malaman pa ang buhay-buhay ni Banat Bay, follow kayo sa Facebook ko tsaka sa TikTok. O, di ba? Kasi meron akong sabi nga kung yan ay hindi pa na ibebenta, akin ka sa birthday ko. Tingnan natin, malay natin, di ba? If God's will, it's God's will. If not, tatay magawa. Coco Pimentel. Hindi, na-inspire ako doon kay Bato. So, ibig sabihin, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga kondisyon ito, ha? Tingin niya, gagamitin ng defense ang nangyari noong June Ba't ba ito bida-bida pa, no? Hindi ko maintindihan bumibida-bida pa itong tao na ito. Hindi naman na siya kasali. Hindi ka nakasali! Ba't ka ba bumibida-bida? Olat ka na nga eh. Hindi, kasi una exit na sa Senado. Tapos kumandidato sa Marikina, olat. So wala ka ng posisyon. Uwi ka na sa probinsya nyo! Ay, kisali ka pa, nakikisaw-saw ka pa eh. Gusto mo pa maging relevant eh. Talo ka na eh. Alam mo, pagkang bitter. Hindi kasi bitter ito kasi nawala sa kanya yung partido niya. Ay, okay. Ang saklap doon, Brad, nawala siya yung partido mo. Yung partido mo, partido. Di ba? Okay lang. Talo na nga yung kandidato niyo pagkapangulo no, nawala pa siya yung partido. Tapos, talo ka pa doon sa election. Pati yung kinasama mo, talo rin sa election. Nak ng weteng, oh. Hindi, alam mo, kaya siguro ang dami rin nagagalit sa mga Duterte. Dahil lahat ng kumalaban sa Duterte, yung mga talagang olat. Di ba? Lahat ng kumalaban sa Duterte. sa impeachment court. Napagkasunduan doon na mosyong ibalik sa Kamara ang articles of Tuloy-tuloy na natin, ano? Straightforward lang yung order. Oh. Mag-a-add Coco. cautela appearance pa ba ang mga abogado? Oh. Dapat lang yan. Straightforward. Magtatanong ka bakit with the discourse? Wala nang sasagot sa'yo kahit magtanong kang paulit-ulit. Hindi ka nakasali. Ay, sus! Hindi ka nakasali. Wala na. Ito namang media, interview pa ng interview. Wala naman ng timbang yung sasabihin yan. Oo. Ano palang ibig yung sabihin? Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, inaasahan na nilang maghahain ng argumento ang defense team para i-dismiss ang kaso. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa mga abogado ni VP Sara, pero hindi raw muna sila haharap sa media para hindi ma-preempt ang kanilang depensa. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na tugon ng kampo ni VP Sara sa hinaing summons sa kanya ng korte. First time itong nasa higit 10 ang counsel ng isang akusado pagdating sa impeachment. Oh. Nasa siyam lang kasi ang kay dating Chief Justice Grabe, no? Talagang pinagdidiinan ng mga media. First time lang to. Bakit ba? Ano ba pakialam nyo? Renato Corona. Habang Alam mo, bilyonaryo, no? 10 ang defense panel ni dating Pangulong Joseph Estrada. Walang procedural restriction sa kung ilan bang dapat na defense lawyers sa impeachment court. O, yun naman pala eh. Wala naman pala eh. Ang mga nagkaharap doon. Wala naman palang limit eh. Eh, bakit pati yan Kung baga ayon sa aking pagkakaintindi, si VP Sara, bakit ang daming kakampi? Samantalang dito sa kabila, ito lang mang yung nila, yung mga kakampi, yung mga representative, kumbaga. Ayon sa pagkakaintindi ko, dito kay VP Sara, bakit ang dami? Tapos sa ulit, maganda rin yung sinabi nila, wala naman palang limit. O ano ngayon? Bakit ba yan? Tama rin sinabi ni Sir Banat Bay na wala ng timbang. Yun, sino ba yung nagsasalita na yon? Si Coco ba yon? Wala na yon. No? Wala nang bigat, wala nang kahit anong masakit yung sasabihin ni Coco kasi wala na. Lalabas na pala sila. Malapit na pala June 30. So wala na, nganga. Ano ba, July 30, June 30. Sana lang po matapos na ang lahat ng ito, masurvive po ito ni VP Sara para mas lalong magtuloy-tuloy po yung kanilang mga trabaho. Tama na itong mga ganitong usapin dahil kawawa ho yung mga kababayan natin. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood at kung nakaabot po kayo hanggang dito at sana po bisitahin nyo rin yung isa pang channel natin dahil pag medyo naguguluhan yung utak nyo, kailangan mag-relax din po kayo. Eto po, gumawa po ako ng channel at tinawag ko lahat ng mga magagaling kumanta. No?
para ilagay sa aking channel. Original po lahat yan. Galing po sa ating X-Crew Music. Yan mga kapatid. Diyan po ako mag-upload ng mga kantang pwede nyong patugtugin. Pagkatapos nyo akong panoorin o hindi naman kaya sawa na kayo sa mga balita, nandyan po ang X-Crew Music. Nasa description yan. Siyempre, kasabay ng ating Fiber ni Juan. Pag mabagal lang inyong internet, lumipat na kayo dyan. Tawagan nyo na, baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Tara, simulan. Oh my God, we'll be back again.